Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapistahan ngayon ng kalisilisang paglilihi kay Maria. Ang ibig sabihin nito na hindi nadagtaan si Maria ng kasalanan mula pa noong ipinaglihi siya. Ito'y katangi-tanging pribilehyo sa kanya dahil sa papel na magagampanan niya sa pagdating ng anak ng Diyos. Sa kanyang laman, magkakatawang tao si Jesus. Nararapat man lamang na ang katawan na panggagalingan ng katawan ng anak ng Diyos ay hindi ni isang saglit man lang na dumihan ng kasalanan. Ang kadakilaan ni Maria ay nakiisa siya sa plano ng Diyos, na natili siyang kalugod-lugod sa Diyos ng buong buhay niya. Si Maria ay Immaculada Concepcion. Siya ay ang patron ng buong simbahan dito sa Pilipinas. Nararapat na ito ay isang public holiday. Walang pasok ngayon upang lahat sana tayo ay makapagsimba at makapagpasalamat sa Diyos. Ang pagkakasala ni Adan at ni Eva ay hindi lang pagkakasala ng dalawang tao. Nilalarawan nito ang pagkakasala ng lahat ng tao. Kaya ang kwento ni Adan at ni Eva ay kwento nating lahat. Ang pagkakasala ay ang paglayo sa Diyos. Yan ang nangyari kay Adan. Hindi na siya nakikipagpamasyal kasama ng Diyos sa paraiso kasi sinuway na niya ang Diyos. Nagtatago na siya sa Diyos. Ang pagkakasala ay ang pakikinig sa ibang nilikha kaysa pakikinig sa mannilikha. Nakinig sila sa ahas kaysa sa Diyos. Mas naniniwala ang tao sa salita ng ahas kaysa salita ng Diyos. Sa ibang boses kaysa boses ng Diyos. Sa ating pagkakasala, nagsisisihan tayo. Sinisi ni Adan si Eva at sinisi naman ni Eva ang ahas. May parusang darating dahil sa kasalanan.
Ang parusa sa ahas ay gagapang siya buong buhay niya at parang alikabok ang kanyang kinakain. Pero hindi nagpapatalo ang Diyos sa kasalanan. Kaagad nangako ang Diyos ng kaligtasan. Magkakaroon ng labanan ang ahas at ang babae. Ang binhi ng ahas at ang binhi ng babae. Masasaktan ang binhi ng babae, pero dudurugin ang ulo ng ahas ng binhi ng babae. Ang pangako ng kaligtasan ay natupad kay Jesus. Siya ay tao. Siya ay binhi ng babae. Galing siya sa isang babae, kay Maria. Nagdusa si Jesus, ngunit sa kanyang pagdurusa, natalo niya ang kasamaan at ang kamatayan. Dumating ang pagpapatawad kasi wala ng kapangyarihan ang kasalanan. Talagang nawawala ng kapangyarihan ang kasalanan dahil sa kapatawaran. Napapalaya tayo sa kasamaan kapag tayo ay napatawad. Hingin natin na tulad ni Maria, na patuloy tayong magtagumpay sa kasamaan. Nagtagumpay tayo nung tayo ay binyagan. Patuloy na pinapakita at inaangkin natin ang tagumpay na ito kapag tayo ay nagsisisi at nangungumpisal. Ang pagsisisi ay hindi tanda ng kahinaan, ngunit ng lakas. Lakas laban sa kasamaan at sa ating kasalanan. Umaawit ako sa iyo, O Diyos, sa iyong awa. Kahit na ako'y nagkasala, dakila ka pa rin sa iyong pagmamahal sa akin. O Maria Immaculada, ipanalangin mo ako. Ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.